Ang gabi po, ako po si Reyna, rejoicing God always sa mga kahangahang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay sa cross. Nagagalak po muli ako maibahagi sa inyo ang layunin pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Alam kong ganoon din po kayo kasi isa kayo sa mga anak na pinili ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong panonood. Naniniwala po ako na dalawa lang ang pupuntahan ng tao kapag namatay siya sa mundong ito. Number 1 po, physical, katawan, mamamatay tayo. Pero hindi po yun ang tunay na kamatayan. Kasi po makikita po yan natin sa Biblia, Pahayag chapter 20 verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Physical, number 1, mamamatay tayo. Pero yung pangalawang kamatayan po, yun po yung sa apoy na impyerno na hindi namamatay. Ginawa po yan ng Panginoon para sa kampo ni Satanas at para kay Satanas. Hindi po yan para sa anak ng Diyos, hindi po yan para sa tao. Kaya po ang ating Panginoong Hesus ay naparito sa mundong ito upang tayo ay iligtas. Siya po ang nag-sacrifice, hindi po tayo. Siya po ang gumawa ng lahat ng paghihirap dahil hindi natin kayang gawin. Mahal na tayo, kaya ginawa po niya kung ano yung talagang panganib, sakit na mararamdaman niya sa cross, sa kanyang pagkamatay. Gawin lang po natin, maniwala at manalig sa ating Panginoong Hesus. Basahin po natin to sa Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Libre po yan, hindi po natin na kailangan pang mag-ipon ng pera para lang magbayad tayo para maligtas ang ating buhay, ang ating kaluluwa. Kasi po kahit gaano kakayaman, sinabi po yan sa Biblia, hindi makakapagligtas ng buhay mo. Isa lang po ang daan ng buhay at kaligtasan, ang manalig tayo sa ating Panginoong Hesus. Maniwala tayo siyang anak ng Diyos na naparito, namatay sa cross, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, ng bibigay ng kapatawaran dahil wala pong kapatawaran kundi sa Diyos lamang po sapagkat pagkamatay ng ating Panginoon sa kanyang pagdanak ng dugo. At libre po yun, maniwala at manalig lang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya po nasusulat din po sa Biblia, matatagpuan po ito sa Juan chapter 3 verse 18, hindi hinahatulang parusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya po kahit nandito pa tayo sa mundong ito, pag hindi ka naniwala sa ating Panginoong Hesus na siyang anak ng Diyos, na namatay para sa ikabubutihan at ikaliligtas natin, hinatulan na po talaga ng Diyos yung tao na yon. Pero tayo po makasalanan, nanalig tayo sa ating Panginoong Hesus, nagsisi tayo, naniwala tayo na siya ang anak ng Diyos, mapapatawad po ang lahat ng kasalanan natin maliban lamang po sa isang kasalanan na talagang yun po ang nasusulat na ang hindi nanalig sa anak ng Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo ay hinatulan na. Yan po talaga ang kasalanang hindi mapapatawad. Pero lahat po ng kasalanan natin, mapapatawad po talaga yan pag nananalig at nanampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Kasi po, pabalik loob na po tayo sa ating Panginoong Hesus. Magsisisi tayo, lilinisin niya na tayo. Kasi hindi po natin kaya magbago. Kung hindi po tayo babaguhin, hindi natin papapasukin ang Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Kaya po, yung ginagawa nating masama dati, hindi mo nagagawin yun kasi puro kalooban, kabutihan ng ating Panginoong Hesus kasi binago na po niya tayo para maligtas tayo. At yun po ay pananampalataya at panalig mo sa ating Panginoon. Kasi po ang ating Panginoong Hesus ay mabuti at mapagmahal, mapagpakumbaba, mapagpatawad at mahabagin at matulungin. Yan po ang kaloob na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus ng mga anak niya. Kaya po, mapalad ka, mapalad ako, tayong mga anak ng Diyos na pinili niya, sapagkat sa pananampalataya at panalig natin sa ating Diyos, hindi tayo mamamatay. Physical po, mamamatay tayo, pero ang kaluluwa po natin na mapupunta sa langit ay forever na po tayong buhay. Wala na po dong pagtatrabaho, paghihirap, mga masasamang tao, wala po dong marumi, wala na po dong luha, wala na po dong pagtanda, paglagas ng buhok, paglagas ng ngipin, paghina ng buto,
pagre-wrinkle, hindi natin kailangan supplement, maganda po tayo do'n, masaya tayo, nagpupuri tayo sa ating Panginoon, nagagalak tayo, umaawit tayo ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoong Hesus na nagtagumpay siya kaya tagumpay tayo kahit nasa buhay pa tayo nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway maramdaman niyo po ang kaligayahan at kapayapaang nararamdaman ko sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus at ang inyong buong pamilya. Marami po salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli po. God bless you.